Alam niyo po, yung mga testigong humaharap kay Senator Hontiveros, hindi po yan mga bago. Yan po yung mga recycled na mga testigo. Yes. Yan po yung nagdemanda na at na-dismiss na ang demanda nila sa piskalya. Kaya nga po nakapagtataka. Bakit pumayag ang Senado na matapos ma-dismiss ng piskalya ang mga kaso laban kay Piskal Kibuloy, Piskal Kibuloy tuloy, Pastor Kibuloy, sila naman ngayon ang tumanggap. Alam niyo po, may kasabihan, no? Para mapaniwalaan, kinakailangan kapanipaniwala po mga testigo. Pero pag ganyan po mga testigo na meron talagang galit, no, doon sa kanilang tinuturo, talagang hindi po sila pwedeng mapagkatiwalaan. At dapat naman, as a matter of public record, dahil ang Senado po ay isang pampublikong institusyon din, dapat linalabas yung katotohanan na yung mga humaharap na mga testigo ay nagtestigo na rin sa mga kaso laban kay Pastor Kibuloy at nabasura yan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Korte Suprema pagdating dito sa mga investigasyon nito? Alam niyo po, marami ng kaso. Ang pinakabagong kaso dyan ay yung Kiong, Likod-ong versus Blue Ribbon Committee, no? Na ang sabi talaga ng Korte Suprema, hindi po pwede na ikaw ay basta-basta na lang magsasabi na ikulong ang mga ayaw magsalita. Kinakailangan po ibigay at irespeto ang kanilang karapatan sa due process. Bigyan sila ng karapatan para bakit hindi sila dapat i-cite in contempt at dapat pakinggan ang karapatan ng mga witnesses na ito. Bukod pa po dyan, meron po tayong NERI versus Blue Ribbon Committee. Ito po si NERI, dating NEDA Director General, at ito po yung kontrobersiya na tungkol sa NBNZTE na di umano, sinabi ni Chairman Abalos sa mga panahon na yun kay Secretary NERI, SEC, meron kang 300 dito. Abay, ang basa natin dyan ay 300 million. So ano po sabi ng Korte Suprema? Well, una-una, no, may karapatan ang mga humaharap sa Senado para malaman ahead of time kung ano yung mga tanong ng mga senador nang sila naman po ay makapaghanda. Pangalawa, meron din silang karapatan na malaman kung ano ba yung batas na binubuo ng Kongreso. Dahil lahat naman po na investigasyon sa Kongreso ay in aid of legislation, hindi po dapat in aid of election to a higher position. Pero kapag ginagamit mo lang po yan para magpapogi sa publiko, para ikay makakuha ng boto dahil gusto mo pang manalo sa mas mataas na pwesto, miski sa nakalipas, ikaw ilang beses na hindi naman nagwagi, ay hindi po pwede yan. Kaya nga po, dapat po ang Senado hindi nila isipin na walang batas na dapat silang sundin. Meron po, yan po ay ang saligang batas na nagbibigay ng karapatan sa lahat. Kay senador, kay ordinaryong mamamayan, kay pastor. Kaya huwag niyo pong isipin na parang nagjudyos-diyosan kayo dyan sa mga Senate investigation nyo. Isulat ninyo anong mga tanong nyo. Ano ba yung batas na gusto nyong mabuo sa pamamagitan ng investigasyon nito? At kung ito naman ay mapapatunayan na ito ay para lamang dinggin ang reklamo na binasura na ng ehekutibo sa opisina ng piskalya, dapat itigil po yan. In fact, ang sabi din po dun sa Bengso naman, kapag ang kaso ay nasa ombudsman na, dapat tumigil na yung investigasyon dahil yan po ay makakaapekto na doon sa tinatawag na separation of powers. Dahil talaga naman po ang pagdinig ng mga kaso at ang desisyon kung talagang sasampahan ng kaso, yan po ay hindi trabaho ng lehislatura. Wala pong pagkakaiba yan doon sa sinabi ng Korte Suprema sa kaso namin doon sa Belgica tungkol sa PDAF or pork barrel. Walang puder ang kongresista na maggumawa ng kahit ano matapos maipasa ang budget. So dito naman po sa Senate investigation, walang puder ang Senado, ang Kongreso na mag-imbestiga kung yan ay naroroon na sa ibang sangay na gobyerno na talaga naman pong merong katungkulan para magbigay ng katarungan sa mga di umano'y mga biktima. So ngayon, bakit ba talaga nilang pilit na hinahabol ang Pastor Kibuloy? Well, siguro nandyan na rin yung inggit, kasi magkaroon ka naman ng 7 million followers. No? Alam niyo po, maraming kumu-question doon sa doktrina na sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ako'y miyembro ng United Church of Christ of the Philippines. Okay? Meron din po kami mga paniniwala. Ang dapat na linawin na nasa saligang batas din po ang karapatan na magkaroon ng pananampalataya. Ano ba ibig sabihin yan? Ang karapatan of freedom of religion ay ang garantiya na po pwede kang maniwala sa kahit anong doktrina na gusto mong paniwalaan. At ang sabi ni Chief Justice Puno, doon sa kaso ng Iglesia ni Cristo versus sa MTRCB, kung ang sagot sa masamang teolohiya ay ang mas mabuting teolohiya,
So kinakailangan hayaan mo magbanggaan yung mga doktrina na yan. Dahil yan po ay kinakailangan magbanggaan talaga nang makapili ang taong bayan sa paniniwala na gusto nilang paniwalaan. Pero kahit ano po ang doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garantyado po yan ng saligang batas. Wala pong po pwedeng mag-question dyan. Ang po pwedeng questionin ay yung mga akto na base sa paniniwala. Pero ang investigasyon naman po kay Pastor Kibuloy, hindi po sa akto, no? Ang tingin ko po, maraming mga naniniwala na in the first place, hindi nila tatanggapin na anointed one si Pastor Kibuloy. Pero ako po, miski hindi ako kabahagi ng Kingdom of Jesus Christ, nasa Biblia naman po yan. Lahat ng Kristiyano, lahat po tayo ng mga Kristiyano, lahat tayo ay anointed one ng Panginoon. Di ba po? Pero ang aking punto po, kahit ano pa ang doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garantiyado po yan ang saligang batas. The freedom to believe is a cornerstone of democracy. At kung hindi nyo matanggap ang doktrina na yan, well, magpakalat kayo ng mas mabuting doktrina. Yan po ang solusyon sang-ayon sa kaso ng Iglesia ng Cristo versus Court of Appeals. Attorney, sinagot naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong paratang na nakakuha sila ni Vice President Sara Duterte ng mga baril mula kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alamin natin ang report na yan mula kay Hannah Jane Sancho. Sa isinubuang pagdinig ng komite ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, isang testigo ang dumawit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Parata ni alias Rene, mayroong pagkakataon na nakita umano niya na mayroong mga bitbit na bag na may laman ng mga baril ang dating Pangulo at Vice Presidente na galing umano kay Pastor Apollo. Pero tugon naman ng dating Pangulo sa paratang na ito. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? That's a very... Pahayag ito ng dating Pangulo sa isang press conference sa Davao City. Pagdedepensa pa ni Duterte kay Pastor Apollo, saan naman kukuha ang butihing pastor ng mga baril at aniya mayroong koleksyon siya ng mga ito. It's silly. Bakit mo si pastor mamigay ng baril sa akin? Saan mo siya makuha? Ako ang supplier ng firearm dito. Hindi ako naghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm. Bata pa ako. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. Samantala, una na rin ipinagkiwit-balikat ni Vice President Sara ang nasabing akusasyon at sinabing hindi na siya magugulat kung dadami pa ang mga pag-atake laban sa kanya sa susunod na panahon. Pahayag naman ni dating Pangulong Duterte sa isinagawang hakbang ng Senado na isabpina si Pastor Apollo kasunod ng mga paratang na mga kinuha nitong testigo. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Or if outside to the national interest that you should appear. If I begin to question you, what is the significance of that interest? Wala mo na nakita na of national interest yung... Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Yun din yung nabigyan niya ng punto, na wala siyang nakikitang national interest, no, patungkol dito sa kay Pastor Apollo para talagang ipagpilitan na siya ay dapat dumalo. Well, hindi ko nga maintindihan kung anong batas na binubuo ng Senado tungkol dyan, no? Dahil lahat naman ng batas na kinakailangan natin para magbigay proteksyon sa kababaihan, naririyan na po. So talaga po ito in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy. Well, wag po kayo mag-alala. Dahil sa demokrasya, numero po yan. Hindi po makakalimutan ng Kingdom of Jesus Christ members ang ginawa ninyo sa panahon ngayon na ginagamit nyo ang kanilang pastor para itaguyod ang inyong mga ambisyon sa politika. Kaya nga sabi ni Pastor, kung talagang nais ni Senador Risa na mabigyan ng hustisya yung mga sinasabing biktima, abay tulungan niya ito, bigyan niya ng matinding mga abogado at sampahan ng kaso, di ba? Kasi nandun naman talaga yung hustisya at the end
niyan, mas parang pinapahirapan pa niya. Pastor tuloy, partner. Na-dismiss na nga kasi. Parang ginagawa nilang substitute ang Senado pag na-dismiss ng piskal at di makarating na hukuman. Hindi po ganyan ang sistema ng gobyerno natin. Hindi po alternatibo sa piskal kapag na-dismiss ang kaso ninyo, tatakbo kayo sa mga senador na nais pang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Hindi po ganon. Tsaka yung lumalabas din sa investigasyon niya, parang guilty na agad May pinapanigan na Well, syempre, it's called trial by publicity. Okay? At sa akin naman po, may balik po yan. Lalong-lalo na sa mga politiko. Hindi po makakalimutan ng taong bayan yan. Nakita mo ba yung video, short video ni VP Sara Attorney? Sagot naman doon sa paratang ng mga armas. Ang ganda Anong Emote Emote pa si VP. Ano sabi? Anong kala niyang negosyo nila dyan sa Prime Mountain? Gun store? Mas maganda yung delivery ng linya Oo niya. nga. Samantala, attorney, ito nagbigay pa yung isang mababata sa kampo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na igiit ang bagong patakaran sa pagsasagawa ng investigasyon sa Senado. Narito ang balita ni Troy Gomez. Sa gitna ng desisyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy na huwag dumalo sa investigasyon ni Risa Hontiveros sa Senado, ay may payo naman sa kanya ang isang abogadong senador. Ayon kay Senador Francis Tolentino, maring igiit ng mga abogado ni Pastor Apollo bilang excuse o dahilan na disiputin ang pagdinig ang inamyendahang guidelines sa committee hearings, partikular na ang pagpapatawag ng resource persons. Paliwanag ni Senator Tol na bago siya bumaba sa pwesto bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa nakaraang buwan ng Disyembre, ay binago o inamyendahan ng komite ang mga patakaran kaugnay sa pagsasagawa ng committee hearings o investigasyon. Kabilang anya rito ay ang pagbibigay ng respeto sa karapatan ng resource person o witness na ayaw dumalo sa pagdinig. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Sa press conference ay binanggit ni Tolentino ang kaso ni dating Socio-Economic Planning Secretary Romulo Nery na pinayagan ng kataas-taasang hukuman o Supreme Court na huwag umattend sa pagdinig ng Senado matapos igiit ang kanyang karapatang pantao. Ipinunto ni Tolentino na isang abogado at chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights na malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na dapat irespeto ang karapatan ng resource persons. Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung siguro kung gustong gamitin ng abogado niya nung binago po natin yung section 16 and 18, pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So, babalik po yan sa paggalang sa karapatan kung kahit sino man na nandun. Kahit hindi si pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa humaharap sa komite ng Senado. Matatandaan na nagbabala si Risa Hontiveros na maaring makulong si Pastor Apollo kung di sisiputin ang pagdinig kaugnay sa aligasyon ng umano'y mga pang-aabuso. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan, attorney, yung nabanggit nga na Nery case. Oo, yan nga po. Importante na po yan. Ano po yan? Ang mga importanteng kaso pagdating sa Senate investigation, nagsimula yan sa Bengzon. Tapos sinundan ng Nery. Tapos ayan na po ang pinaka-importanteng kaso at pinakabago, Ong. Tatlo po yan na nagbigay na po ng guidance ang Korte Suprema. At ngayong araw nga pala po,
partners, magpa-file din tayo ng isang motion doon naman sa kaso ni Ka Eric at ni Dr. Lorraine Badoy doon sa kaso na pinakulong din sila ng Kongreso at hinihingi natin na dapat ipatuloy po ang pagdinig ng kaso dahil bagamat sila ay napalaya na, may issue pa rin kung tama ba yung pag-aresto nila, lalong-lalo na yung issue na tama ba na ipa-aresto ang isang testigo na nag-i-invoke ng Soto Law. Dahil ang magiging issue dyan, applicable ba yung ginawang batas mismo ng Kongreso na nagbibigay proteksyon sa anonymity of sources ng mga mamamahayag pagdating sa mga investigasyon ng Kongreso mismo. Attorney, balikan ko lang itong mga witnesses na inimbitahan ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang pagdinig laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasi ang mambabatas ni si Representative Marcoleta ay may pahayag din patungkol dito. Kinestyon niya yung mga nakamaskara na mga witnesses. Dahil sabi pa nga niya, bahagi ng kanyang sinabi dito sa isang programa niya, bakit hindi mo ipakita yung identity ng mga tao? Doon lang makikita mo parang walang basehan. Anong pananaw mo? Well, alam mo, ang Korte Suprema nagsasabi talaga na yung mga finding of facts ng RTC, yan po ay binding sa mga appellate court. Bakit? Kasi nakita nila yung asta ng testigo. Alam mo kasi kapag ikaw ay bihasa sa batas at araw-araw kang dumidinig ng mga kaso, alam mo na kung sino yung nagsisinungaling sa kanyang galaw, sa kanyang facial expression. Pero siyempre, pag nakamaskara, hindi mo makikita kung anong kanyang facial expression at hindi mo malalaman kung merong telltale signs na mga nagsisinungaling. Pero yan po ay based on jurisprudence, na ang finding of facts, binding sa appellate court kasi nakita nila talaga kung paano asta ng pagbigay ng testimonya at bihasa naman ng mga West natin pagdating sa pagtatanggap ng ebidensya. Alam nila kung sino nagsisinungaling at alam nila kung sino nagsasabi ng totoo. At tagapagtataka din, attorney, dahil itong mga witnesses na inibitahan ni Senator Risa ay wala na dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Papaano na lang yung mga member ngayon na gusto magsalita at kilala itong mga witnesses na ito at para sa kaalaman na rin ng mga kababayan kung ano talaga at sino talaga itong mga taong ito dito sa loob. Well, nakita ko nga doon sa YouTube, no, na itong alias Rene. Abay, nung minsan pala kung todo puri kay Pastor Apollo Kibuloy. O hindi mo maintindihan bakit ngayon ibang kantang kinakanta niya ngayon, no? So makikita natin na yung mga inconsistent din ng mga kanilang mga deklarasyon hindi dapat kapanipaniwala. Ako nga hahamunin ko si Senator Hontiveros. Ang imbitahin niyo, sino dapat niyo imbitahin? Sino? Si Jade Calabrosa. Ayun. Nang lalo pang sumikat. At makikita niyo, pipilahan siya ng mga fans niya sa Senado. Mapupuno ang Senado ng mga fans ni K-pop Jade Calabrosa. Ibang klase Diba? din. Baka maging entertain naman tayo. Attorney, nabanggit mo kanina yung isang alias Rene na kung todo puri pa sa ating butihing pastor. Yung pagpuri niya na video na naipost din sa social media, nangyari yun after nung unang pagdinig. Ganun. After nung unang pagdinig. So, ibig sabihin, dinidinig na itong reklamo ng mga Pumupuri testigo. pa siya, tapos biglang- Pumupuri pa. Tapos ngayon, nako, alam mo ang sabi ng Korte Suprema, yung mga pabale-balentong, hindi ng presidente, kung hindi ng mga testigo, hindi dapat tanggapin yan. Bakit? Dahil sabi ng Korte Suprema, ang mga testigo, madali matakot, madali mabayaran. Alin sa dalawa? Pero sabi nga ni Senator Robin Padilla, attorney, kung totoo ang mga akusasyong ibinabato nila laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy, matapang silang humarap at ipakita ang kanilang totoong personalidad. Lalo na, gumagamit sila ng mga alias. Ano bang Sa korte ba, attorney, Hindi pwede ba pwede yan. magtakip? Hindi pwede yan. Well, siyempre, nung panahon ng COVID, dahil requirement. Okay. Pero dahil nga gusto makita ng mga ways of asta ng mga nagtitestigo, alam mo naman kasi yan, hindi naman kasi bihasa magbigay ng testimonya miski sinungaling ang ilang mga testigo. Siyempre, natatakot din yan. So kapag ikaw ay under pressure at nakikita ka ng West, alam ng West kung ikaw nagsisinungaling o hindi. Well, narinig na natin si kahapon na interview natin, itong kamakailan na interview natin si dati PICC Chairman Greco Belhica. Pinasinungalingan niya lahat itong mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Maging si Senator Robin Padilla, attorney. How about you personally? Kakilala, kaibigan po ninyo si Pastor Kibuloy. Ano ba masasabi ninyo sa kanya? Well, ako naman,
kapag ikaw ay nagdadala ng mabuting balita na buhay na walang hanggan, mahirap pong mapaniwalaan sa akin na gumagawa ng mga bagay-bagay na hindi kagustuhan ng Panginoon ang isang alagad ng Panginoon. Yun lang po. Dahil meron naman talagang mga commitment, meron talagang paniniwala, yung mga professionals na mga pastor na yan. At ako naman po isang Kristiyano rin, napakahirap po natanggapin na iba ang gagawin sa araw-araw na buhay, iba ang lumalabas sa kanilang mga bibig. Dahil sabi po sa Biblia, dapat ang mga Kristiyano, nakikita natin yung prutas ng Espiritu. At tingin ko naman po sa mga mabuting gawain ni Pastor Kibuloy, nakikita naman po natin ang prutas ng Espiritu sa kanyang pagkatao. May nabanggit ding pahayag si Sir Greco Belhica kaugnay dito sa separation of church between church and state attorney pagdating dito sa issue ni Pastor Kibuloy. Well, yan nga ba yung sinasabi ko eh. Kahit ano pa ang doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garansyado po yan. Because the freedom of religion is a freedom to believe. So yan po ay ginaransyahan ng ating saligang batas.